Kumusta mga kaibigan? Maligayang pagbabalik sa Zaldi TV. Ngayon, susubukan nating tuklasin ang ilan sa mga pinakakakaiba at kamanghamanghang mga lugar na tinatawag ng mga tao na kanilang tahanan. Mula sa mga sanktuaryo sa gilid ng bangin hanggang sa mga bahay sa ilalim ng disyerto, siguradong magugulat kayo sa mga kakaibang lokasyong ito. Kaya kunin na ang inyong pasaporte at tuklasin natin ang 10 kakaibang lugar kung saan talaga namang naninirahan ang mga tao. Number 10. Madonna della Corona Sanctuary, Italy. Simulan natin ang ating listahan sa ika-10, ang Madonna della Corona Sanctuary sa Italia. Ang nakamamanghang sanktuaryo na ito ay nakapwesto sa gilid ng bangin sa Mount Baldo na nag-aalok ng mga tanawin na talagang nakakagulat. Itinayo noong ika-16 na siglo ang sanktuaryong ito. Ito ay dinisenyo para sa mga nais mapag-isa at magnilay-nilay at ginagawa itong isang mapayapang lugar ng pahinga mula sa kaguluhan ng modernong buhay. Ang magising dito kung saan ang mga ulap ay nasa ibaba at ang mga bundok ay nakapaligid sa iyo ay para kang nabubuhay sa isang panaginip. Bagaman tila hiwalay ito, ang sanktuaryong ito ay umaakit ng libu-libong mga peregrino at turista bawat taon na naghahanap ng kapirasong katahimikan. Number 9. Drina River House, Serbia. Sa ika-9 na pwesto, narito ang Drina River House sa Serbia. Ang munting bahay na ito ay nananatiling nakatayo laban sa kalikasan mula pa noong 1968 at ito ay matatag na nakatayo sa isang bato sa gitna ng Drina River. Ito ay itinayo ng isang grupo ng mga magkakaibigan na nais magkaroon ng isang tahimik na lugar upang magpahinga at mag-enjoy sa kalikasan. Sa paglipas ng mga taon, hinarap nito ang mga pagbaha, bagyo at malupit na panahon, ngunit nananatili pa rin itong matatag. Ang Drina River House ay perpektong halimbawa kung paano ang determinasyon at pagkamalikhain ay maaaring magtagumpay laban sa mga elemento ng kahirapan. Number 8. Mount Fanjing, China. Sa ika-8 pwesto, pumunta naman tayo sa Mount Fanjing sa China. Ang UNESCO World Heritage Site na ito ay hindi lamang isang natural na kababalaghan kundi isang espiritual na kanlungan din. Ang bundok ay tahanan ng mga sinaunang Budistong templo na nakatayo sa itaas ng mga ulap na nag-aalok ng katahimikan para sa mga monghe at bisita. Ang manirahan dito kung saan bawat pagsikat ng araw ay nagdudulot ng kapayapaan at koneksyon sa kalikasan, ito ay paalala kung paano hinanap ng mga tao ang espiritual na kaalaman sa mga pinaka-isolated at magandang lugar. Number 7. Casa do Penedo, Portugal. Sa ika-7 pwesto, pumunta naman tayo sa Portugal, kung saan matatagpuan ang Casa do Penedo na kilala rin bilang Flintstones House. Ang bahay na ito ay itinayo noong 1974. Ito ay gawa sa purong bato na nakapwesto sa pagitan ng 4 na dambuhalang mga bato. Walang kuryente o umaagos na tubig. Ang bahay na ito ay nagpapaalala ng pagbabalik sa sinaunang pamumuhay at isang perpektong pagtakas mula sa modernong buhay. Ito ay isang pagsanib ng natural at human craftsmanship na nag-aalok ng mapayapa at hiwalay na kanlungan. Number 6. Villa Girasol, Italy. Ang ika-6 sa ating listahan ay ang kahangahangang Villa Girasol sa Italia. Itinayo noong 1930s. Ang makabagong villa na ito ay dinisenyo upang umikot at sundan ang araw na parang isang sunflower. Isa itong kamanghamanghang gawa na
ng engineering sa kanilang panahon at patuloy pa ring bumibighani dahil sa kakaibang disenyo nito. Ang manirahan sa isang bahay na gumagalaw kasabay ang araw ay tiyak na palagi mong makukuha ang pinakamahusay na tanawin. Ang Villa Girasol ay isang magandang halimbawa kung paano maaaring umayon ang arkitektura sa mga ritmo ng kalikasan. Number 5. Meteora Monasteries, Greece. Sa kalagitnaan ng ating listahan, sa ika-5 numero, matatagpuan natin ang Meteora Monastery sa Greece. Ang mga hindi kapanipaniwalang istrukturang ito ay nakapwesto sa ibabaw ng mga matataas na haligi ng bato na perpektong nakatutok sa kanilang dramatikong paligid. Itinayo ito ng mga monghe na naghahanap ng isolation at espiritual na kaliwanagan. Ang mga monasteryo na ito ay patunay ng tiyaga at pananampalataya ng mga tao. Ang manirahan dito ay nag-aalok ng hindi maihahambing na koneksyon sa mga kalangitan sa itaas at sa lupa sa ibaba. Number 4. Cooper Pedy, Australia. Sa ika-4 na numero, pumunta tayo sa Cooper Pedy sa Australia. Sa naglalagablab na bayan na disyerto na ito, ang mga residente ay naninirahan sa ilalim ng lupa upang makatakas sa labis na init. Kilala rin bilang Opal Capital ng mundo. Ang mga bahay, tindahan at maging ang mga simbahan ng Cooper Pedy ay inukit sa lupa. Ito ay isang lugar kung saan ang pangangailangan ay humantong sa inobasyon na lumilikha ng isang komunidad na parehong hindi pangkaraniwan at masinop. Handa ka bang humukay sa lupa upang matagpuan ang iyong tahanan? Number 3. Ponte Vecchio, Italy. Nasa ika-3 pwesto ang iconic Ponte Vecchio sa Florence, Italy. Ang medieval na tulay na ito ay hindi lamang isang tawiran sa ibabaw ng Arno River. Ito ay isang masiglang komunidad na may mga tindahan at bahay na pumapalibot dito. Sa loob ng maraming siglo, ang Ponte Vecchio ay naging sentro ng kalakaran at kultura na nagpapakita ng kagandahan ng craftsmanship ng mga taga-Italia. Masarap ang manirahan dito dahil napapalibutan ka ng kasaysayan at ng masiglang pang-araw-araw na buhay. Number 2. Matmata, Tunisia. Sa ika-2 pwesto, narito ang Matmata sa Tunisia. Dito, ang mga taong Berber ay lumikha ng natatanging mga troglodyte na tahanan na lumulubog sa lupa at nag-aalok ng proteksyon mula sa malupit na klima ng disyerto. Ang mga underground na tirahan na ito ay nagsilbi ring backdrop para sa Star Wars na nagugustuhan ng lahat ng bumibisita. Ito ay isang perpektong pagsanib ng functionality at tradisyon na malalim na nakaugat sa mga buhangin ng panahon. Number 1. Hallstatt, China. At sa wakas, sa unang pwesto, narito ang Hallstatt, China. Ang surreal na replika ng Austrian village ng Hallstatt ay nakatago sa puso ng Guangdong, gawa sa detalyado at maingat na pagbuo. Ito ay isang hindi maipaliwanag na imitasyon na umaakit sa mga bisita mula sa buong mundo. Ang bayang ito ay isang kahanga-hangang halimbawa ng pagkahumaling sa kultura at panggagaya ng arkitektura, kung saan ang silangan at kanluran ay nagtatagpo sa isang pinakahindi inaasahang paraan. Bibisitahin mo ba ang kaakit-akit na kopya ng bayan na ito? Kaya narito ang 10 kakaibang lugar kung saan talaga namang naninirahan ang mga tao. Bawat isa ay nag-aalok ng natatanging sulyap sa pagkamalikhain at kakayahan ng tao na umangkop.
alin sa mga lugar na ito ang nais mong bisitahin o gawing tahanan. Ipaalam sa pamamagitan ng pagkomento sa ibaba.